pinaalala ng Chinese Taipei sa Gilas na kaya nilang talunin ng ating national basketball team, bagay na nakakabahala ng konti dahil sa loob ng isang dekada ay hindi natin nakita na natalo ang Gilas kontra sa team ng Chinese Taipei at ngayon nangyari nga ang hindi inaasahan. Nagkaroon ngayon ng kumpiyansa o mas tumindi ang tiwala ng Chinese Taipei sa kakayahan nila na manalo kontra sa Gilas team, bagay na kailangan na paghandaan ng Gilas, lalong-lalo na nga at wala ang core center ng Gilas na talaga namang maaasahan natin sa loob ng paint. JB halos nasa 100% na nga at handa na itong bumalik sa Pilipinas para sa Gilas practice. Ang FIBA Asia Cup ay sa August 5 hanggang sa 17 at malapit-lapit na ngang magsimula. Kung napaaga lang sana ang posibleng exemption ni Ange Kouame at maging local player ito ng Gilas ay may palag ang AG Edu, Junmar, Ange Kouame sa loob ng paint. Nakita kasi natin na hirap talaga ang Gilas na walang kay. Ibang-iba ang takbo ng laro nila, nahihirapan sila sa opensa at depensa kaya ang resulta talo at natambakan pa ng New Zealand sa kanilang huling laro. Makikita natin ngayon sa FIBA Asia Cup kung epektibo nga ba ang resulta ng ensayo ng Gilas at adjustment yung plays nila at line-up na walang kay at kung may improvement ba ito kumpara sa klase ng Gilas na nakita natin sa third window ng qualifiers. Ang saya ng week 1 ng Big 3, Howard at Lance Stephenson ginawang octagon ang basketball court, suntukan at meron pang ang takedown. Nagbabalik si Dwight Howard sa hardcourt at ito nga ay sa liga ng Big 3. Ang halaga ng kontrata ni Dwight Howard na nakita natin ay $500,000 USD sa isang season, nasa halos mahigit sa 28 million pesos at pinainit kaagad nila ang liga, suntukan kaagad silang dalawa ni Lance Stephenson. Deal sa abroad, ito ang lumabas na hinihintay at target ng karamihan sa mga Pinoy players natin na kagaya ni na QMB, Renza Bando at iba pa. Kaya naman merong chance pero maliit nga na magpa-draft ang mga ito sa PBA. Mas gugustuhin nila ang oportunidad sa abroad dahil na rin sa mas magandang alok o kita doon. Malapit na naman ang Jones Cup na kung saan posible na makita natin ang QMB Abando sa team ng Strong Group, lalong-lalo na nga at ang Strong Group ay talagang kumukuha ng mga top players o malalakas na players na available. Posible nga na kunin nila sina Abando at QMB. Gusto nga natin na makita ang kakayahan ng isang QMB sa international stage bilang isang pro naman ngayon at magandang pagkakataon kung kukunin ito ng Strong Group. Renza Bando naman malaki-laki ang chance na kasali siya sa lineup ng Strong Group Pilipinas sa paparating na William Jones Cup. Dedepensahan ng Strong Group ang kanilang championship title sa William Jones Cup kaya sigurado na solid team ang kanilang bubuuin at mga quality players ang kanilang kukunin para sa isang diretsong championship title. Robert Gilbach sigurado nakasali nga rin sa team ng Taiwan at malakas na klase ng team ng Taiwan ang makakalaban ng Strong Group ulit dito. Nagawa nga rin ng Strong Group na talunin ang team ng Taiwan sa championship match last season at maganda ang laban, halos dikitan lamang sa score at nakuha ng Strong Group ang kalamangan sa fourth quarter hanggang sa naubos na nga ang oras sa quarter na ito. Ang isa pang player na naglaro noon para sa team ng Strong Group ay itong si Jordan Heading. Solid na 3-point shooting ang kanyang ipinakita sa turneyong ito. Mabilis at sunod-sunod ang laro sa Jones Cup kaya naman malalakas na players ang kinukuha ng Strong Group, yung kayang makapag-create kaagad ng chemistry, alam nila kaagad ang galawan ng isa't isa sa kanilang team. Kay Soto comeback sa November o December na natin posibleng makita at pwede rin naman na mapaaga at maglalaro sa opening game ng Koshigaya Alpha sa 2025-2026 season.